Purihin ang Diyos, tayo po ay magbasa sa Isaiah 52. Gumising ka, Jerusalem. Magpanibagong lakas ka, o banal na lungsod. Mula ito, sabi ni Yahweh sa kanyang bayan. Ipinagbili kayo ng walang bayad, walang bayad. Sama-sama silang aawit. Makikita nila si Yahweh na babalik sa Zion. Magsiawit kayo, mga guhong pader nitong Jerusalem, sapagkat inalim ng Diyos ang hinirang niyang bayan. Iniligtas na niya itong Jerusalem. Sa lahat ng bansa, makikita ng mga nilalang ang kamay ni Yahweh na tanda ng kalikasan at ang pagliligtas ng ating Diyos, tiyak na mahahayag. Lilisanin ninyo ang Babylonia, mga tagapagdala ng kasangkapan ng templo. Huwag kayong hihipo ng anumang bagay na pinagbabawal. Manatili kayong malinis at kayo ay mag-alisan. Ngayon ay lalakad kayong hindi nagmamadali, hindi na kayo magtatangkang tumakas. Papatnubayan kayo ni Yahweh at iingatan sa lahat ng saglit ng Diyos ng Israel. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko ay magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang magulat nang siya'y makita dahil sa pagkakabubog sa kanya. Halos hindi makilala kung siya ay tao. Ngayon, marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari kapag siya ay nakita ay matitigilan. Makikita nila ang hindi na nabalita kahit na kailan, at mauunawaan ang hindi pa naririnig ni numan. Purihin ang salita ng Diyos. How lovely are the mountains are the feet of him who brings good news. Good news, announcing peace, proclaiming news of happiness. Our God reigns. 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 Watchmen, your voices joyfully as one. Shout for your King. Your see eye to eye, the Lord restoring Zion. Your God reigns. Your God reigns.
Our God, our God reigns. These places of Jerusalem break forth with joy. We are redeemed. The Lord sing and comforted his people. Your God reigns. Your God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Ends of the earth, see the salvation of your God. Jesus is Lord. Is Lord. Before the nations he has made his holy God. Your God reigns. Your God reigns. Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa atin lahat. Sa Zoom, mga kapitbahay, o saan mang narinig ang salita ng Diyos ngayon. Hallelujah. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama, ng katastaasan, Diyos na makapangyarihan. Kami napapukumbaba sa oras na ito sa iyong harapan. Pakalinisin po niyo kami, patawarin sa aming pagkukulang sa pagkakasala sa inyo. Maraming salamat sa oras nito. Ito yung pinaka-espesyal sa harapan mo sa mga anak mo nagsasamba, nagbibigay ng sigla sa mga kapatiran. At ito, Panginoon, ginampanan mo ito para sa iyong mga anak, Panginoon, para amin sundin. Panginoon, maraming salamat din sa mga pagpapala na pinagkaloob niyo sa amin. Una sa lahat, pagising pa lang sa umaga, Panginoon. Nakasintro na aming puso sa iyong salita, Panginoon. Tulungan niyo kami, bigyan niyo kang kalakasan, Panginoon, sa oras na ito upang kami mapagpuri sa iyo, magpapasalamat sa lahat ng bagay. Panginoon, una sa lahat, linalapit namin sa iyo, tinataas sa aming bansang Pilipinas. Tulungan po niyo sila. Dapat sila ay maging huwaran ng lahat ng bagay. Kaya Panginoon, panalangin lang namin na wala man kami magagawa sa lahat ng bagay, pero itataas namin sa inyo sa harapan sa oras na ito. Pagpalain mo sila, magkaisa sila, hindi magkawatak-watak, kundi magkaisa, Panginoon. Tulungan mo ang aming presidente, pinakamababa sa lang bagay nito. So, lahat ng bagay tinutulog namin sa harapan. Sa iyo ng pagkitiwala ang lahat ng bagay. Purihin ka, sambay ng pangalan mo. Sa lahat ng bagay, sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Truly our God. At yan po ang ating inaantay. At ang panalangin natin ay ma-realize siya ng lahat ng tao. Ngayon po ay panahon na. At magpuri sa ating Diyos sa kanyang kabutihan. Si Ben na muna unahan natin mag-share. Okay.
Kasi nakasalita na kaming lahat dito eh. Pera na lang yung dalawa ni Aisen. So, gusto mo si Aisen muna? Aisen muna? Bakit ikaw? O so, siyempre, sabi ng bata, bakit ako? Ba't ako? No? Paniki ka, be? Paniki? Paniki daw siya ngayon. Ba't ako? So, yun, Lola. Amen? At kung hindi ka pa handa, meron po bang handa sa ating kabilang panig ng mundo? And you are all most welcome. Praise the Lord. Opo, meron po. Amen. Pwede na po. Hello, naririnig po ba ako? Hello? Pwede na po. Malinaw naman, no? Okay. Gandang umaga po sa inyong lahat. Praise God, purihin ang Panginoon at kayong lahat ay okay. Maingay ba yung fan ko? Patay ko na lang. Yan, at maraming salamat. Kayong lahat ay okay. Tayong lahat ay naririto ngayon. At walang nakaratay sa banig ng kasakitan. Kung meron man may sakit, nakakabangon pa rin. Kaya uh, praise God dahil pwede tayong umaten ng pagsamba, pagpupuri, pagsama-sama, pagpalakasan, lalo na sa mga palapit ng palapit ang panahon na darating ng Panginoon. So napakahalaga na mag-encourage tayo sa bawat isa. So ano ba ang major news ngayon? Ang news ngayon ay yung sunog sa Amerika, 'di ba? Hindi humihinto, ang tagal-tagal na. Kung kayo ay nanonood ng news at mahilig sa social media o YouTube, makikita nyo. Kaya daw yun nangyari na nasunog ay dahil nilait nila ang Panginoon dahil sa kakatapos lang na Golden Globe Awards doon sa Los Angeles o sa LA. Kung makikita nyo sa YouTube kung paano parang nabastos ng host ang Panginoon. So after few days lang pagkatapos ng Golden Globe Awards ay nasunog ang LA mismo kung saan nandun yung Hollywood at oo nga naman kung pakikinggan mo yung sinabi ng host tapos pinagtawanan ng lahat ng mga matataas na mga celebrity o mga taong sikat, parang nakakabastos talaga. At ang lugar ng LA ay isang lugar ng pinakamayayaman sa Amerika. So hindi sila mga basta-bastang tao. At ang lugar na nasunog ay yung lugar ng mga pinakamayayaman sa Amerika. Andun halos yung mga artista nasunugan na sila si Lebron, 'di ba? Sino pa? Mel Gibson at marami pa lahat 'yan nasa ano. So ang aking punto lang na i-share ay related doon dahil kung paano ba ang Panginoon nagre-react sa mga ganong bagay. 'Di ba meron sa Ten Commandments na ah, thou shall not mention the name of thou shall not take the name of the Lord in vain. Sa Tagalog, wag nating gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. So, kung gagawin mo siyang modern na pananalita, wag nating gamitin ang pangalan ng Panginoon para lang ito ay bastusin or tayo ay mawala ng galang. So, napakalaking yung tawag sa English ay blasphemy. Ang blasphemy ay talagang pang-iinsulto, pambabastos sa Diyos. Napaka ano nun, malaking kasalanan kasi inilagay sa ano, 'di ba, sa Ten Commandments na igalang, purihin, sambahin ang manlilikha ng lahat na siyang gumawa sa ating lahat. Parang wala tayong karapatan para bastusin siya. So sa panahon natin ngayon, paano ba natin nababastos ang Panginoon? Sabi nila, kapag daw ikaw ay may expression na, "Naku, Diyos ko naman. Oh my God." 'Di ba, common na common 'yan.
talagang ginagawa ng sinasabi nila, isang klase din ng pambabastos sa pangalan ng Panginoon. Kasi sinabi nga dun sa commandment, huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhang bagay. So pag naggaganon ka, expression ka lang, nadulas ka lang, o ginulat ka lang, ay Diyos ko po, gumaganon ka na, binabanggit mo ang pangalan niya nang wala talagang kabuluhan. So babanggitin mo lang ang pangalan niya kung sa puso mo ikaw ay nakikipag-usap sa kanya, tinatawag mo siya, kinakausap mo siya, nananalangin ka, pero 'wag mong gagamitin sa mura o sa expression lang. Kaya, pag-aralan natin na pag-isipan natin paano natin ito maiaalis sa ating mga bibig, yung mga walang pakundangang paggamit ng salita ng Panginoon, ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhang bagay. So, yun lang po ang aking ishi-share dahil yun ang mga natututunan natin sa mga pang-araw-araw na buhay natin, kung paano natin maire-relate sa pagiging Kristiyano natin at sa salita ng Diyos, kung paano natin mai-a-apply ang Kristyanismo sa buhay natin at paano tayo magiging ilaw sa mundo because we are the light of the world. So, thank you very much po. Good morning. Praise the Lord. Hallelujah. Naalala natin yung sa gawa, ano, nung si Herod ay nung makita ng mga tao, sabi niya, claim ng mga tao, he is God, si Herod. Kagad-kagad, bumagsak si Herod at inuod. No, wala naman pwede. God is not mocked. No? Whatever you sow, you shall reap. Hindi pwedeng pasusubok o patotokso o papabastos lang ang ating Diyos. Okay, purihin ang ating Panginoon. Meron pa bang magpasalamat? Siguro isang paalala sa atin yan na nariyan, hindi bulag, hindi patay, hindi siya Diyos na hindi nakakagalaw o bingi, no? Siya ay ang makapangyarihan Diyos. Kaya nga yung tema ng Micah o yung ibig sabihin ng pangalan ni Micah ay who is like God, who is like Yahweh, no? Sino ang katulad? Sino ang makakatulad mo? Sino ang kahintulad o makakaparis? Walang makakaparis ang Diyos. Amen? Walang makakaparis talaga. So, meron pang pasalamat? O yung kaninang binanggit natin, baka handa na para sa ating Bible month celebration. Mag-recite siya ng 1 to 10 verses o 1 to 6. Dapat 12. Kasi sa 12 months, meron ka lang isa lang sa isang buwan. Meron kang 12 verses. Isa lang sa isang buwan. Maawa naman kayo sa salita ng Diyos. Isa sa isang buwan na meron kayong memory verse. Sa taon na ito, meron kayong 12. Noong nakaraang taon, meron kayong 12. Okay. So, you do not do your assignment. Very good. Everybody failed. Bagsak. So, pwede pong mag-makeup. Katulad ng school, nagme-makeup. So, pwede po kayo mag-makeup. Sagarin nyo yung isang week na yon, sa isang week na yon, ay mag-memorize kayo ng at least 10 verses to 12 verses para maka-makeup kayo. Sa 2025, pasado na kayo. Okay, purihin ng Diyos. So, habang nag-iisip pa at gusto hindi pa ang ating pong pagmumuni-munihan ay sa Nahum. Tapos na yung Mikas eh. Isang beses lang kasi ano lang siya, Si Eunice daw backgrounder. magsha-share. Okay. Sige po. So, backgrounder lang po yung mga ginagawa natin dahil ang talagang tema natin ay Seeing Jesus Through the Bible. No, kaya makikita natin doon sa lahat ng isinama ng mga nag-canon o nag-standardize o yung nagtipon-tipon para mag-isip kung ano talaga ang pwedeng isali sa sinasabing scriptura o salita ng Diyos ay nakita nila, naramdaman nila, naranasan nila na yun, nandun ang Mesiyas.
Nandun ang Mesiyas. Sa bawat aklat ng 66 books of the canon Bible. Kasi ang Catholic po, hindi nila ginagamit yung canon Bible. Meron silang yung add-up, yung tinatawag na Deuterocanonical book, yung hidden books. Sinama nila yon. Parang 9 books pa ata yung Deuterocanonical books na isinama nila yon dito sa canon book. Pero ito, ang canon book, ito ang talagang ginagamit ng mga born again Christian, mga reformed Christians. No? Yung mga hindi reformed Christians, yung namulat sa Kristyanismo ng Roman Catholic Church ay hindi ito ang kinikilalang authority, no? Actually, ang Bible para sa kanila ay side book lang ng ibang books. Sasabihin lang nila, ano lang yan, gabay. Ano lang yan, add up, complementary sa mga ibang books. Hindi katulad natin, ito ang authority. Lahat ng truths about God and about His will and purpose, ito ang standard ng right and wrong. Pagkasaliwa dito sa Bible na to, na kinilala natin na canon Bible, ikis. Sabi nga ni Karna, ikis. Ikis. Ang dami mga natutunan ng mga pambata. Ano. Kaya nakibarkada ako sa mas bata-bata. Praise the Lord. So, magpatuto o merong si-share kung verse or si Eunice muna. Eunice. Okay na, you're on cam. Narinig niyo po ako? Okay. Magpapasalamat po ako sa Diyos na ginabay yan po ako sa pag-aaral ko. Mataas na po ng mga grades ko. Isang 90 na po ako. At wala na po akong line of 7. Tsaka nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi nag-guide niya po ako sa mga studies ko. Wala kang verse, darling ko? Wala na siya. Anyway, that is good, no? So, pinagpipray niya yung kanyang studies. Wala pong maliit o malaking prayer. Hello? Kasi minsan nagpipray lang tayo para sa pagmalaking needs eh. Lahat po ng needs natin. Kung iniisip natin to, there's no small needs. Sabi nga kung napanood niyo yung The Forge, doon pa mismo sa parlor sila nagpe-prayer meeting, natatawa nga sila, sabi niya, oh, yun lang, pati ba yun, pray mo? Then tawa na, no, sabi nung prayer warrior doon na matanda, oh, there is no small and big to, with prayer, sabi niya gano'n. So that we may see the work of the hands of God in every detail of our lives. Pag-pray natin yan para makikita natin lahat. Pagkilos ng Diyos sa bawat. Kaya purihin ng Diyos, wala na siyang line of 7. Wala na siyang palakol. Okay. So, sino pa magpapasalamat? Magpupuri sa ikaw na? Magpapasalamat ako kay Lord sa daming blessings. Di ba? At saka sabi nga, pag 50 ka na, lola ka na. Pero ako, hindi pa rin lola. Lola lang sa mga pamangkin, tsaka sa mga pinsan. Pero hindi pa rin lola. At saka, basta marami akong blessings na galing kay Lord na pag inisa-isa ko, abutin tayo ng mga 1 year dito sa kakadaldal ko sa inyo. Pero isa lang yung sasabihin ko lagi na,
hindi ko nakakalimutan yung salita niya lagi. Sabi niya dun sa Psalms 37:4, sabi niya, "Delight yourself in the Lord always, and He will give you the desire of your heart." Nung nagpapaalam ako sa amo ko, sabi ko, uuwi na ako kasi pagod na ako, sabi kong gano'n. Hindi lang ako vacation, mag-i-stay na ako sa Pinas, sabi kong gano'n. Kasi gusto ko na ring magpahinga kasi ang sakit na ng mga buto-buto ko, yung katawan ko masakit na. Tapos sabi ko, hindi lang din yun, hanggang sa natanong niya sa'kin, sabi niya, "Carla, 'pag nasa Pinas ka na ba, hindi ka na magwo-work?" Sabi ko na yung magpapahinga pero ano, magwo-work pa din. Sabi ko, "Kasi wala naman akong gagawin." Sabi kong gano'n. Tapos pero deep in my heart siyempre meron pa akong gustong puntahan na ibang lugar, sabi kong gano'n. Tapos nung time na yun parang nag-stop siya saglit tapos sinabi niya na, "Wag ka na munang mag-exit," sabi niya, "dito ka pa rin," sabi niya, "kasi kailangan ka pa na," sabi niyang gano'n. So parang 'di ba parang yung heart ko na ano na, yung ibang mga ano 'pag nagpapaalam na, oo agad. Pero ako parang siguro nga sabi nga 'pag hindi mo pa time, hindi mo talaga time. Kasi ngayon babalik na naman ako. Tsaka nung nandun pa ako lagi kong sinasabi, sabi kong gano'n, "Ang tagal-tagal ko nang hindi nakakapag-church," sabi ko. "Kaya pag-uwi ko," sabi kong gano'n, "wala akong sasayangin na Sunday, magsisimba talaga ako." Sabi kong gano'n. Kaya thank you Lord sa 3 buwang pahinga ko at 20 days, lahat ng Sunday, nakapagpuri ako sa kanya. Tsaka iba kasi yung feeling na 'pag nasa simbahan ka, parang wala kang ibang iniisip kundi sa kanya lang. Parang gusto mo lang siyang magpuri ta's napaka-peaceful ng mind mo. Tsaka yung heart mo parang relax lang 'pag nasa church. Tapos nung minsan akala ko ako lang yung nakakaramdam ng ganyan, yung pala si Auntie Nening nung naglalakad kami pumunta kaming market, yun din ang sinabi niya. Sabi niya, "Gusto ko na lang 'pag ano, 'di na ako magtatrabaho-trabaho," sabi niyang gano'n. "Magpapahinga na talaga ako, gusto ko na lang sa church," sabi niya, every Sunday. Kasi sabi niya parang ang sarap-sarap 'pag nasa simbahan ka. So, ibig sabihin kahit pala sa mga isipin 'di ba, yung mga Kristiyano parang nagkakapare-pareho ng damdamin. Kaya nagulat ako na yun din yung damdamin niya. Kaya thank you Lord talaga kasi at my 50, marami na akong narating sa buhay ko kahit, maraming ups and down. Tsaka yung isang priney ko sa kanya na siya yung gagawa ng way na makita ko yung mahal ko sa buhay, nangyari yun. Although tinest pa din yung patience ko dun, naisip ko pa rin na kahit nakakasakit at hindi nakakasakit, laging si Lord yung gumagawa ng way para sa atin. Kaya thank you Lord. Ay tsaka yung ano pa, isa pa, babasahin ko sa inyo, wait lang. Sabi dun sa Isaiah 60:22, "When the time is right, I the Lord will make it happen." Sabi niya. May mga kasama pa yun sa ibabaw, Yung 'di ba, parang eto, para sa'kin ito yung pag-asa ko lagi. Yung church natin, iilan lang tayong nagfe-face to face, makikita mo ganyan. Pero 'wag tayong mawalan ng pag-asa kasi sabi niya, "Even the smallest, even in the humblest, sa tamang oras," sabi niya, "gagawin ko yon para sa inyo ng madali." Sabi niyang gano'n. Kaya lagi lang tayo mag-pray tsaka nagpapasalamat pa pala ako kasi yung birthday ko na-celebrate ko yung family ko. Tapos basta yung kumbaga yung mga tita ko na maliliit pa ako, nakasama ko sila kahit na ang tagal ng panahon, 'di ba? Tapos ginawa pa yung sa 50th ko. Tapos, ah, ang dami kong pamilya. Isa lang yung nawala sa akin, nanay ko lang, 'di ba? Ta's ang daming binigay. Kaya thank you sa family ni Ate Labet, sa family kay Mami Bena. Yung parang nakakalungkot na happy kasi yung heart ko kahit hindi ko sabihin na yun yung dream ko na magbi-birthday ako one day sa Pinas, nangyari, 'di ba? At hindi kailangan ng party para maging happy. Kasi yung video namin na video-video lang, imagine yung parang 1.3
views dun sa video ni Ate Labet. O, di ba? Kaya sabi ko, wow, sabi ko mag-reels na siya. Kaya thank you Lord for everything at aalis ako na masaya yung heart ko. Kumbaga, relax. Happy birthday, Carna. God bless you. Thank you daw, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Aba, pinaiyak mo din yung baby na yun dyan, oh. Ilang years daw bago ka nakaselebrate ulit ng birthday mo sa Philippines? After 14 years, ngayon lang ulit siya nakaselebrate sa Philippines ng birthday niya. Lagi siya nasa abroad. At doon, nag-ano-ano din sila, nagpansin-pansitan din sila doon pagka nasa abroad. Hindi matagal din 14 years. So, praise the Lord. Hala, pinaiyak niya yung baby-babyhan niya dyan, pinaiyak niya. So, sino pa ang magpasalamat, magpuri sa Panginoon? Truly, our God is good. Yan. So, habang hinaantay natin, makarating si Bena sa pulpit, ay buksan niyo na yung ano sa Nahum. Pasalamat ako sa Panginoon dahil si Sienna nga 8 years na hindi nag-Christmas, hindi nag-birthday dito. Mag-8 years na rin. Kaya siguro naiyak yung pasalamat din ako sa Panginoon dahil wala naman siyang line of 7 mula nung first grading. Although bawat taon yan, siya, yung meron siyang medal. Kaya lang nitong nung Friday kinuha ang card niya ni tatay. Sabi na ni teacher, ang galing naman niya kaya lang ang ano daw niya ngayon yung mga exam niya mabababa. Pero kasama pa rin siya sa sa top. Kaya top load. Top load. Salamat din ako sa Panginoon. Hindi nga ako ewan ko kung sasabihin ko ba to si Shani. Talagang bagsak siya sa science. Ngayon, sabi ko, 4th year na siya. Inaano niya na magsasama siya sa ano nga, kanilang field trip. Sabi ko, pagbibigyan ko na lang siguro na mag-field trip siya. Kaya, pray pa sa Panginoon na maka-avail, madagdagan ni Shena yung aking, siyempre, 2,000 eh. 2,000 yung pang field trip lang niya. Wala pa yung baon doon. So, sabi niya, kahit walang baon basta meron daw siyang pambayad sa field trip niya. Kaya, yun ang pinapipray ko ngayon. Sa linggo na yon, bali sa Sunday na gaganapin yung kanyang field trip para tumaas yung kanyang yung grades niya sa science, makahabol siya sa 3rd hanggang 4th. Tapos February is na nila. Hindi, yung alumni, parang ganun, ng 4th year. So, papasalamat ako sa Panginoon at kahit na ganito ang nangyari sa akin, hindi naman nagkukulang ako na nag-pray sa Panginoon. Wala lang akong memorize. Ang aking reading ay umabot na ako ng basta 1 chapter a day. Ang sabi ni Pastora, 1 chapter a day. Sa Mateo ako, basta meron siyang pinapadala na chapter sa Marcos ba yun? Sa Marcos. Hindi ko yun sinusunod. Nasa Mateo ako. So, mamaya, pang 20 ko na yung nababasahin. So, paulit-ulit lang ang mga nababasa mo. Pero, tunay nga na everyday, laging sariwa ang salita ng Panginoon. Pray ng Diyos. Meron pa? Meron pa? Bago naman makarating yung, ang tawag ba dito, yung merong gout. Yung may gout.
Yung kanina, yung stroke ngayon naman, yung may gout. Halika na, Nay. Puri ng Diyos, ano ko lang kay Ate Karna yung ito lang ang paano ka sa kanya dahil alis siya, di ba? Ah, ano, pabaon. Hallelujah. Sa Jeremiah 33 verse 3. Kung tatawag ka sa akin, tutugugin kita at ipahay ko sa mga bagay na iwaga na hindi mo naunahan. Ito kasi yan, si Jeremiah na nakulong na hindi niya hirap siya. Ito niyan, ito ang pagkakulong niya na tumawag siya sa Diyos. Kahit ang bawat isa sa atin, paiba-iba ang problema. Yun lang ang pinangawakan ko. Kasi ako, nung nagkaiwalay kami ng asawa, yun ang ginamit ko. Tapos tatalon ako doon sa 1 Corinthians 10:30. Kaya nga mag-iingat ang sino man nag-akalang siya na katayo, baka siya'y mabuwal. Wala pa pang subok na dumating sa inyo na dinalas na lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi paintulot ng kayo subukin na hindi sa inyo makakaya, tapat siya. Bibigyan niya tayo ng lakas upang magtagumpayan ito. Tatlo to eh. Isaiah 40 verse 31. 40 verse 31. Binigyan tayo ng lakas ng Diyos. Binigyan tayo pakpak upang salubungin ang mga bagyong dumating sa buhay natin. Yun lang ang pinangawakan ko tatlo nung matindi, hindi biro paghiwalay na iwan ang kabila. Tapos dumating pang lalaki sa bahay. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako na hindi ako bumigay. Kaya yun lang ang ano ko sa akin, Ate Karna, na dumating mga problema sa ibang bansa. Dumating mga problema pagsubok. Pangawakan niyo yung tatlong verse binigay ko sa kanya. Jeremiah 33, 1 Corinthians 10:30 at saka Isaiah 40 verse 31. Hallelujah po riyan Diyos. Purihin ng Diyos. Amen. Minsan meron talaga mga moment tayo ng moment of truth, yung mga magagandang patotoo. Kahit isa lang sa inyo. O kahit dalawa na kayo. Ah. Meron bang aray? Meron ba kayong aray? Hintayin natin na makarating dito dahil may aray din. May aray din. Wala na aray. Magpasalamat ka? Ning? Pareho silang Ning eh. Tita Ning? Auntie Ning? Praise the Lord. Masarap talaga magpatotoo. Kasi pag dumadaan tayo sa pagsubok, tapos nakaka-overcome o nakikita natin yung pagkilos ng kamay ng Diyos, doon tayo na-excite eh. Yun yung moment na talagang dapat ika-catch natin. I-lag natin yun. Itong panahon na to, itong date na to, ganyan. Tapos pagka ano kayo, basa-basahin nyo. Diba? Tapos lagyan yung mga verses to claim, ganyan. Sana itong 2025, meron kayong notebook for laging yung moment of truth kay Lord. Ano nyo yun, practice nyo yun. No? Kaya natuwa din ako nung nakabili ako ng bagong phone na merong pen. Yung sulat-sulat ko doon yung ano. Kasi dala-dala mo lagi yun eh. Yung notebook kasi hirap na iwan mo nasa bag minsan. Wala sa tabi mo. Pagka nag-flash ng ganon, meron kang susulatan. Praise the Lord. So ang message natin, ang ating muni-muni ngayon ay galing sa Nahum. Kung mapapansin nyo, malapit na tayo matapos sa Old Testament, no? 5 na lang. At kung pupunta kayo dun sa pinaka ano ng libro, list ng libro, nandun na kayo sa, meron pa, no? Nahum, Habakuk, Sepanaya, Hagay, Sekaraya, Malakay. So, na-memorize nyo ba yon?
So itong Nahum, actually, natuwa ako sa naging system, no? Yung naging wisdom ng Lord sa akin. No? Makita ko to na seeing Jesus from every book of the Bible. Sabi ko, mahaba-haba ito. Hindi ako mauubusan ng pag-sermon dito. Kasi ilang books meron tayo? 66. Pero natapos natin yung buong isang taon, hindi pa natin natatapos yung Old Testament, which is, ilan lang Old Testament? 39. Tama ba? 39. Dahil ang New Testament ay 27. So 39 plus 27, ilan po? 66. Yeah. So 39 books. Apat na lang ang titignan natin dito sa Nahum. Noong nakaraan kay Mikas, di ba? Nakita natin doon. Nakikita natin ang Diyos at ang Diyos at ang si Kristo, no, sa bawat libro. Doon sinabi, sa pangalan ni Micah, di ba sabi, ang pangalan ibig sabihin ng pangalan ni Micah ay who is like Yahweh. Ito si Nahum, ang ganda ng pangalan niya. Parang pangalan ng Holy Spirit, ang ibig sabihin, comfort, consolation. No? Yan ay isa sa mga pangalan ng Holy Spirit. So makikita natin talaga dito, biro mo, nakita mo sa whole of the Bible yung triune God. Diba? God, Messiah, and the Holy Spirit. At ang Nahum po, ay sinulat ni Nahum, o prophecy ni Nahum against Nineveh. Oh, sounds familiar? Sino ang isang propeta na nag-preach sa Nineveh? At dahil sa preaching niya, nag-repent ang Nineveh. At dahil nag-repent ang Nineveh, hindi itinuloy ng Diyos ang judgment niya over Nineveh. Ano? Nalimutan niyo na kung sinong propeta? Naku. So, bago kay Micah. Yun. Yun. Oh. Jonah, Micah, Nahum, Habakuk. Sunod-sunod yan, ano? Kaya ito si Nahum, back up to. Pero alam niyo, nangyari to, almost more or less 100 years after kay Jonah. So, ibig sabihin, after 100 years, nakalimot na ang bayang Israel. At nagbalik ang bayang Israel, bayang Nineveh, at nagbalik ang bayang Nineveh sa dati niyang ugali. Tayo manalangin. Father, we come to you for your word. We want to celebrate the feasting of your word, O Lord, before us. Salamat ang salita mo ay sadyang hindi lang makapag-comfort, makapagbusog sa lahat ng aming kaluluwa. Makapagbigay ito ng kalakasan, kapahingahan, kapayapaan, lahat, Panginoon, na pwede namin kailanganin sa katawang lupa, kaluluwa at isip at damdamin namin bilang tao ay narito sa iyong salita. At sa iyong salita, makilala ka lang namin ng lubos kung sino ka at kung anong ginagawa mo sa amin at yung pagmamalasakit, pag-ibig sa amin, Panginoon, ay lubos na nakakapagpalakas, nakakapagbigay kaaliwan, nakakapagbigay kaliwanagan sa amin lahat. Thank you. We bless your name. We praise you, Father. We give you glory in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hello po sa ating mga ka-Zoom. At baka gusto nyong ilagay yung gallery para makita ng ating mga kapatid dito kung sino yung mga kasama natin sa Zoom ngayon. Paki-gallery. Anyway, basahin natin ang Nahum. Yan. Kung titignan mo yung pagkaka-outline nito, ang outline ng Nahum ay sabi niya, ang pagdeklara o decree o pag-utos
ng Diyos sa pagsira ng Ninive. Alam niyo ba kung nasa ng Ninive? Wala na ngayon, di ba? Ang Ninive po ay capital ng Assyria. Ang Assyria po ay ancient country na wala na rin ngayon. At yan ay halos nasa pagitan ng Iran at Iraq. Sa bandang baba, nandun din po yung nawawalang Babylonia na hindi mo na rin makikita. At sa bandang taas at eastern part ng taas ng Tigris River ay nandoon yung dating Nineveh na capital ng Assyria. So, Assyria, according to the historians, is different from Syria. Ang Syria po, ang salita ay Arabo. Mga salita doon, mga Arabo, Arabic. Pero yung Assyria, Aramaic. At kung iisipin nyo, ang mga Hebreo ay marunong magsalita ng Aramaic. Halos magkalahi po ang Israel. Bakit po? Kasi bandang norte rin ng Mesopotamia o bandang western ng Mesopotamia, yung portion na yan. No? Kunyari, ito Israel, ano? Banda-banda rito yan. Yung portion na yan, yan ang pinakamahiwagang pinanggalingan. Kasi nandyan din yung Garden of Eden na nawawala na hindi mo nakikita hanggang ngayon. Nawala na yun. Tinakpan na lang ng Diyos. Diyan din umusbong yung isang imperyo, diyan banda sa bandaba, Babylonia. Pero bago ang Babylonia, sumikat muna ang Assyria at lumakas ng husto sa taas banda sila. Grabe, no? Binasa ko yung history kanina lang ng Assyria. Nung lumakas siya, ino-oppress niya yung Northern Kingdom ng yung Israel. Tapos ngayon, balak na niya, kasi sinira niya yung kung di ako nagkamali, Samaria. Nandun pala yung capital ng Northern Kingdom na Israel. Winasak niya yun. Ngayon, balak niyang wasakin yung baba, yung Judah. Yung Jerusalem ang gitna, ang capital. So, anong nangyari? Time na yon, nag-prophesy siya. Sabi niya, huwag niyong tutuloy na ng Diyos ang kaparusahan niya sa inyo. Buburahin na niya kayo. Kasi nga, after na mag-repent kayo, 100 years. After 40 years lang daw halos na ang babait ng mga tao sa Ninive. Biglang nakalimot na, unti-unti, nakalimot. Kasi lumakas sila. Naging powerful sila. Yumabang. Amen. Sabi nga di ba? Sabi niya is haughtiness or pride comes before a fall. Ang tao, bago yan bumagsak, yung mayabang muna. Yung mayabang yan, bago bumagsak. Kung totoo yung observation ng ating kapatid, doon sa nasunog, sa LA, parang tinaas nila yung sarili nila, kaya nilang gawin yung gusto nila, di ba? Makapangyarihan na sila eh. At dahil dyan, dahil sa seat ng Hollywood, kaya makapangyarihan ang Amerika. Kasi ang tao, lahat nakatingin sa mga Hollywood stars. Anyway, teka, bigyan ko nga ito ng lesson. Anong nangyari? Nasunog. Pero hindi lang naman ang mga proud ang nasunog doon. Nasunog din mga Kristiyano doon. May mga Kristiyano sila nasunugan doon. Pero ang maganda nito, yung reaction nila, yung response nila. Yung mga walang Diyos, iyak na iyak. Yung may Diyos, nag-awitan pa daw. Nag-aawitan. Nagpe-praise song sila doon. Nag-ikot sila doon. Nagpe-praise song sila. Naalala ko yung kwento nung nagkwentuhan kami sa office. Hindi ko alam kung sa Jessica Soho na yung buong kayamanan niya na pinag-ipunan niya buong buhay niya, natapon niya sa basura. Tapos di niya na nakita. Kahit na pinahanap pa niya yung maaring basurero na makadampot o makaano. Iyak na iyak siya. Bakit? Nasaan yun? Treasure niya. Nasaan yung puso niya? Kasi, di ba?
Where your heart is, where your treasure is, there your heart will be also. Nandun kasi yung heart niya, sa treasure niya. At yung treasure niya na ano? Sabi ni Lord, mananakaw, aanayin. Ano pa? Mawawala, hindi mo maisasama sa libingan. Nung mawala, na treasure niya, iyak siya. Pinaghirapan ko to. Buong buhay ko. O biro mo, buong buhay mo, para lang makaipon ka ng treasure. O, ngayon, nawala na. Disappearing act. Ninakaw. Sabi nga, wag niyong ilagay yung puso doon sa mga bagay na pwedeng nakawin at pwedeng masunog at pwedeng mawala. No? Sapagat ang puso nyo, kung saan ang iyong yaman, nandun ang puso mo. O yun, ninakaw ngayon yung puso mo. Kanina, nung magsasalita si Nono, di ba, pinagdugtong niya. Yung pagsubok sa kanya na, alam niyo na, no? Iniwan siya ng kabiyak niya. Pagkatapos nun, sabi niya, pagkatapos nun, nung, ano ba yung kadugtong niya kanina, natawa ako. Kaya lang buti sinabi niya. Tapos nun, nung sabi niya, nung pagsubok niya na yun. Pinatay ba yun? Nung wala. Ano ba yung word niya doon? Tapos buti na lang may kadugtong na iba. Sabi ko, kala ko papatayin o pinatay na. Yung pala yung iba-iba, hindi. Nagdugtong lang kasi doon eh. Anyway, ah, yung salita niya, yung sentence. Di ba, pwede natin ma-review yun eh, sa sa recording. So, binalik mo na sa highlight, be? Binalik mo na sa highlight? Balik mo na sa highlight. Pakibalik mo sa highlight. So, gusto ko lang makita nila kung sino yung mga ating ka-fellowship ngayong Sunday. Praise the Lord. Blessing sa atin lahat. So, yung pagluklok ng Diyos sa Nineveh, yun din yung nagpabagsak sa kanila. Alam niyo kung gaano daw kalakas nung araw, powerful yung Nineveh, yung capital ng Assyria. Yun daw kanilang capital, natayuan nila yun ng buong bakod na 10 feet. 10 feet ba? Nasaan na ba yun? At pagkatapos, sa bakod na yun, meron yung mga tore, tower, na na-extend sa ito pala 100 feet high. Saan ka nakakita na 100 feet high ang bakod? Grabe ang taas. Hindi ko lang naalala ko ilang feet yung sa pinabagsak ni Lord sa Jericho. Ito, 100 feet high walls. No? Sa bawat meron tower na malaki. Huge towers na nag-extend ng additional 100 feet above. So 200 feet. Kita lahat nila yung kalaban. Kung merong maliit na taong papunta sa kanila, may gumagalaw doon, parang langgam. Papunta sa atin. Biro mo yung 100 feet. Ikaw pa naman hindi yayabang. Subukan yung atakihin ng Assyria. Kundi malayo pa kayo, na-target na kayo ng pana. Di ba? Grabe. Kaya po, pagkatapos maging gracious ang Lord sa kanila, pagkatapos bumait ang Lord sa kanila, dahil nga yung kanilang leader, yung hari, nag-repent, nag-declare ng prayer and fasting, na nagbagbag ang loob ng Diyos. Alam mo, konting iyak nga lang, biro mo, kahit gaano sila kasama nun. At, gusto ko lang paalala sa atin, anong araw, yung prophecy, laging national. Nation. Nakikipag-deal ang Lord doon as a nation. Kaya ikaw, kahit mabait ka, pero dahil nandyan ka, pwede kang madamay. Pero kung katulad ka ni Lot, na ginudge ni Lord yung Sodom and Gomorrah, niligtas pa rin ng Lord
Sa magitan ng pagsundo niya ng anghel. O sunduin mo na si Lot doon. Mukhang ayaw pang umalis doon. Sa sa winasak ni Lord na Sodom and Gomorrah. 'Di ba? Pwede ka pa rin iligtas. Kaya pwede nangyayari din yun. Kaya pwedeng totoo din yun. Nasabi, lahat nasunog. Pero merong isang bahay sa pagitan, hindi nasunog. Pwede din yun. Everything is possible with the Lord. Ngayon, kung ano yung plano niya at kung ano yung sinasabi niya sa kanila, sila na yung maghanap sa kalooban ng Diyos. Bakit? Huwayapay. Nangyayari yung ganon. Lord, Christian din ako. Ba't ganon? Siya kanya, Christian. Hindi. Sabi nga ng aking, bakit ganon yung mga nagpo-post? Sabi niya, parang sinasabi na napakasama naman yung mga taong nasunugan at yun lang ang mabait. Yun lang, hindi. No? So, kasi, yung pinaka-interpretation ng tao, you cannot, assume, di ba? Ang mahalaga, kung ano yung kalooban ng Lord sa kanila at sila ay makakaalam bakit inalaw ni Lord yung mga bagay na yon sa buhay nila. Sabi nga ni Jonah, Lord, grabe yung pag-oppress nito sa amin. Tapos ngayon, papadala mo ko dito? Eh kung mag-repent sila, kung patayin ako, okay lang. Dahil sa iyo naman ako uuwi. Eh kung mag-repent sila, di makakasama ko sila lahat sa langit. Ayoko nga makasama sila sa langit. Meron ba kayong ganong feeling, mga Christians, no? Pagka meron tayong kinainisan na tao, sabihin ng Lord kaya na, sharean mo nga ng gospel, sabihin mo, mahal siya ng Diyos. Lord naman, siya mahal, kayo mahal niya. Ay, ano ba? Mahal niyo siya, pero hindi ko kaya mahalin. Hindi ko kaya kamahalin. Di ba? Lord naman, mapagbiro talaga kayo, Lord. Grabe tong taon to, Lord. Grabe ang ginawa dito sa akin, Lord. Tapos ngayon sabihin niyo, share ko si Lord. Kayo, isa-share ko yung love niyo sa Kanya. Masay pa yan, makasama ko sa langit. Pwede ba? I-swear mo naman ako. Pero, di ba nangyayari yan? Totoo, no? Pero sabi nga ni Lord, alam niyo ba, itong Nahum na to, nandito yung kantang, nandito rin yung kanta dito sa verse 15. Yung how lovely on the mountains are the feet of Him who brings good news. Diba? Maganda ang bundok at ang paa ng mga taong na nagdadala ng mabuting balita. Diba? Natutuwa ang Diyos sa kabundukan na inakitan ng paa na nagdadala ng mabuting balita. No? Behold on the mountains, sa verse 15 ng chapter 1, the feet of him who brings good news, good tidings, who proclaims peace. O Judah, keep your appointed feasts, perform your vows, for the wicked one shall no more pass through you. He is utterly cut off. Pagka nangyari yan, sabi niya ganon, yung lahat ng masama, take back. Basta maitaas natin ang bundok ng Sion. Sapagkat, sabi nga ni Abraham, in the mountain of the Lord, God provides. So, favorite niya yun. Sa bundok ng Sion. Maganda yung Sion dahil diyan ang gagaling ang kapayapaan. Kaya, alam nyo, pag tayo nandun na sa millennium, makikita natin yung sinasabi diyan na nandoon sa Jerusalem, yung bundok na yan, maitanghal ulit ni Lord, yung great temple niya. Wow, ano kaya tsura nun, no? Grabe. Maganda pa yung sa Mount Apo. Yung pinatayo ni Kibuloy. Mas maganda pa doon. Kasi madami nagsasabi, ganda doon. Para ka nang nasa langit. Kaya nga sabi nila, na-rapture ka na eh. Ayoko nga, kasi doon lakaranda mo. Doon kaya sa lakaran to eh. Gold, lakaran mo lang yun ha. Lalakaran mo lang yun, gold. Kay Kibuloy. Di ba? Sabi doon. Praise the Lord. Behold on the mountains the feet of him who brings good tidings, who proclaims peace. Sabi niya, nakikita niyo ba? Behold, nakikita niyo ba? Ang bundok. Kung saan ang mga paa, magagandang paa. Sabi niya, how lovely on the mountains are the feet of him
who brings good news. Kanya, yung paa na magaganda na nagdadala ng mabuting balita. Kaya yan po yung mineditate natin na kanta, di ba? Mapapansin nyo, nakukuha natin yun sa ano. So dahil sa kayabangan nun, biro mo 100 feet high na walls, another 100 feet high na tower. Alam niyo po ba sa paligid nun, merong moat. Alam niyo ba ibig sabihin ng moat? May tubig sa kapaligiran na malalim na 150 feet wide. 150 feet wide. Paano mo languyin yun? Hirap din, no? And 60 feet deep. Ay, walang makakasugod sa kanila basta-basta. Lagyan mo pa ng mga, ano, hindi. Lagyan mo pa ng pating. O kaya lagyan mo ng buwaya. O di bawat lalangoy doon. Napanood niyo ba yung may mga ganyan eh. Yan, dyan nila nakukuha yung imagination nila yan, ng mga ganun. Di ba, pag ganun niya sa ilalim, meron palang dragon nahahabol sa'yo. Hindi ka na makapasok doon sa kanilang kanilang lugar. Hindi mo we cannot, kaya nga tawag doon impregnable. Ang tawag doon impregnable ba? Tawag yung hindi mo mawawasak, impregnable. Hindi mo basta-basta mawasak. Pero ganito, alam niyo po ba sa history, paanong nawasak ang Ninive? Sa kanyang kasikatan. Sa kanyang kasikatan. Di ba malapit siya sa Tigris River? Alam niyo yung Tigris River? Kasi yung 4 na river na yan, na dinadaluyan niya yung Garden of Eden, Tigris, ayan, Euphrates, Tigris. Yung dalawa, nawala na, natuyo na. Yung dalawa na lang makikita mo, yung Tigris ang Tigris nandito sa kanan, yung Euphrates na sa kaliwa. Yung Tigris, sa eastern part na yun, sa Toktok, sa bandang Toktok, sa mundo, o northern part, ay nandoon yung Ninive. Alam niyo po ba kung paano nawasak? Umapaw po yung Tigris River. Nawasak yung portion ng kanilang pader. At doon sila napasok ng mga Babylonia. Tinalo sila ng Babylonia. At yung Babylonia na yon, yun doon natupad. Nung sila na yung maggapi sa Assyria, siyempre, pinasok na rin niya ang Israel kasi hawak ng Assyria ang Israel nung tawag nung time na yon. Pinasok na din nila ang Israel. At pati na rin ang Judah. So, tinalo sila ng Babylonia. So, meron bang hihigit sa Diyos? Sabi nga ni Micah, who is there like God? Like Yahweh? Meron ba? Katulad ni Yahweh? Kahit napadiran mo pa yan ng 100, 200 feet. Kahit pa buong dome. Yung dome na ganyan. Naalala niyo pagka nanonood tayo, di ba? Merong i-cover na parang dome na ganyan. Tapos kahit anong tira ng kalaban, hindi yan papasok sa loob kasi naka-cover yung protective dome. Dahil ang Diyos ay, ang Diyos? God is omnipotent, an all-powerful God. And God is omnipresent. Kaya kahit na i-cover mo yung sarili mo ng big dome, ay nandun din ang Diyos. Sabi nga, where can I go from the Spirit? Saan ba ako pupunta? Makatakas ako sa Espiritu mo, O Diyos. Kapag nandun ako sa impyerno, nandun ka din. Nandun ako sa ilalim ng lupa, nandun ka din. Mas lalo, nandun sa kalangitan, din nandun ka lalo. Nandun ang iyong kaharian. And pag all-knowing is omniscient. Omnipresent, omniscient, and omnipotent God we have. Praise the name of the Lord. So, yan po yung istorya ng Micah. So, nakita natin dito na walang makakaligtas, no? Sa makapangyarihan Diyos. At sino si Kristo dito? Siya pa rin ang ruler and judge
ruler of Judah and Israel, and judge of all people. Kaya hindi po talaga makakaligtas, no, ang mga tao sa Panginoon. Ang attribute daw ni Lord ay consistent sa trabaho o sa work ni Lord, ni Jesus bilang judge of the nations. Mas lalo na at His second advent. Sa kanyang pangalawang pagparito, anong sabi ng mga nation? Bundok, tabunan mo ako. Kasi sa sobrang takot nila kay Jesus sa pagdating niya. Dito makita natin basahin lang natin. 2. Tama ba? Chapter 1 verses 2 to 8. Sabi dito, si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Naghihiganti siya sa kanyang mga kaaway at inilalaan ang kanyang puot sa mga kalaban. Hindi madaling magalit si Yahweh, ngunit siya ay lubhang makapangyarihan. Tiyak na parurusahan niya ang sinumang magkasala. So, siguro naman may mga lessons tayo na pulot doon. Ano yung mga God shots nyo ngayon? Ano natutunan nyo tungkol sa Panginoon? Nawa ay. At sa pag-judge ng Lord sa mga country na umaapi sa Israel, doon sila kumuha ng comfort. Kaya ang pangalan ni Nahum, ang meaning niya ay encouragement, comfort, or consolation. Kung sa palagay natin nanghihina tayo, sandal tayo sa Diyos. Tawag tayo sa Panginoon. Yayakapin tayo ng banal na Espiritu na ating comforter, kaaliwan. Ang ating kalakasan. Ang ating kasiyahan. Praise the name of the Lord. Tayo manalangin. Father, we just want to thank you for your goodness and for the enlightenment of the morning. Lord, meron kaming comforter. Meron kaming great encouragement. Sa lahat ng dinadaanan namin, naroon ka katabi namin. Salamat po. Akapin mo ang bawat isa sa kanilang pangailangan. Akapin mo ang bawat isa sa kanilang kalungkutan. Akapin mo ang bawat isa sa kanilang kapaguran. Akapin mo kami, Ama. Minsan, nasa malabong kalalagayan. Hindi namin ma-describe. Hindi namin malaman kung anong pinanggagalingan ng aming kalungkutan, ng aming depression, ng aming kahinaan, ng aming hopelessness. Hindi namin minsan matukoy kung ano man yung pinanggagalingan ng lahat ng yon. At sa lahat ng mga negative feelings na yan, dyan ang gagaling ang sakit. Kaya Lord, ialis mo sa amin lahat ng negative emotions in the mighty name of Jesus, being our comforter, being our strength and our healer, being our God beside us, being a friend, the ever faithful lover of our soul. Salamat, Panginoon. Ikaw ang nagpapalakas sa amin, O Diyos. Na-stroke man kami, tumanda man kaming mahina, nagkasakit man kami, may mga bagay na hindi na rin kami pinapakinggan. May mga pagkakataon na wala na kami nararamdaman kundi sakit sa katawan. Lord, lahat ng yan. Titingin lang kami sa You are our hope of encouragement, strength. You are our hope of our comfort. Thank you. Thank you, Lord. Tukluban mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu na siya nagpapaaliw sa bawat kaluluwa at Espiritu at puso. Purihin, sambahin pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pagkatapos po ng offering ay magpipray po tayo para sa dedication o blessing. At as requested by ating kapatid. At kung meron ka ganyang oil, maghanda ka lang ng sarili mong oil and through you ay padaluin natin ang ating prayer of blessing.
dedication ng kanyang may sasakyan po siya na regalo sa kanya. Yan. Kaya gusto niya itong ipag-pray. Praise the Lord. At pagpa-pray natin yon, no? Na maging blessing din ng Lord para sa iba ang sasakyan na to. So, Noy, prayer sa offering. Purihin ng Diyos, handa natin pagbibigay sa ating Panginoon. May basahin ako dito sa awit 51 verse 17. Sabi dito, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabang pusong matapat. Purihin ang Diyos. Tayo manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan, salamat sa oras nito. Ikaw ang aming karasag, ikaw ang aming padir sa lahat ng bagay. Pasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang nagbigay ng lahat sa amin. Salamat sa pagpapala, salamat sa kalakasan, salamat sa patutunguhan kung saan kami, ikaw ang gabay namin, ikaw ang nanunungong yung Banal Espiritu Santo. Kaya po rin pa naman, salamat sa ang pagbibigay na ito'y karapat-dapat sa iyong harapan. Kapuri-puri, Panginoon. Kaya hindi ka man tumitingin sa kaanyuan ng tao, kundi tinitingnan mo yung puso ng bawat isa na nandito ngayon, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat kamay, may trabaho man o wala, Panginoon, sa'yo pa rin ang aming sandigan. Kaya salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, Meg, nandyan ka? At saan ang iyong camera para sa i-bless natin na sasakyan ninyo? Kahit bibol, kahit anong oil, that will represent the, yung anointing. Kasi anointing. Nandun ka na? Are you there? Wait lang, Ate Love. Sige. Praise the Lord. Sana nandito yung mga iba pa kasi nagluto tayo ng special na masarap na ulam. At saka, syempre, meron tayong salad and mamaya bibili pa yan si Tita Karen ng ice cream. At saka cake, syempre, dahil di namin kinain yung cake niya. Praise the Lord. Okay, nandyan na. Saan yung sasakyan mo, Meg? At saka, may oil ka na? May oil Meron ka? may oil na. Sige. Baka gusto mong ipakita yung sasakyan mo. Teka muna, hindi ka naririnig. Wala kang sounds. Ulit? Wait lang, i-rotate ko lang, Ate Love. Hindi lang ako marunong. Wait lang. Sige, okay. Okay, so tayo para maipag-pray natin. Okay na siguro to. Okay, nasaan na ba? Hindi na makita. Ayan. So, ano bang klase siya? Pang pasahero ba? Hindi po, ano lang, ng carry van, minivan. Okay. So, pwede nyo gamitin yan sa pang passenger Hindi, or hindi business. lang. Okay. Praise the Lord. Sige. Anong balak nyo dyan? Pang family use lang? Or Family, Ate Love. family use lang? Pwede rin siguro for rentals, di ba? Sige. Pag-pray na natin, may oil ka na? Tayo manalangin at itaas natin yung van, car na-avail ngayon ni Donna May. Hallelujah, hallelujah. Father in heaven, we bless your name. We give you glory. Ikaw talaga nagbibigay ng lahat ng mabuting bagay sa amin. Kaya we honor you. We acknowledge you in our lives. Sabi niyo, lahat ng all good things comes from thee, O God. Kaya dahil dyan,
Panginoon, lumalapit kami sa inyo at ide-dedicate namin at hihilingin namin ang iyong blessing. Hilingin namin ang iyong protection. Hihilingin namin, Panginoon, na mag-glorify ka sa gamit na ito sa buhay ng mag-asawang Romel and Donna May. At sa family na iyan, Panginoon, ay na-bless mo. Maging instrument din yan ng blessing, Father in heaven. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya po sa aming pagtaas nito, sa aming pag-pray nito, sa aming pag-anoint ng oil na ito, Panginoon. Hallelujah. Ay, mariremember mo na tinawag ka namin, inacknowledge ka namin at pinag-pray namin ang sasakyan na ito, O Diyos. Upang sa ganon, ang iyong patuloy na pag-iingat, ang pagdaloy ng iyong presensya, at ang paggamit nyo dito, O Diyos, para maging blessing ito, maging instrument ng blessing sa iba, at malalo kang mag-glorify sa life ng mag-asawa na iyan, Panginoon, ay mariremember mo at mariremember din ng pamilya ng Locsin. Thank you. Hindi lang sila i-bless mo, Panginoon, kundi yung nag-bless sa kanila na yan, Ama, ay meron din blessing sa inyo, Diyos. Hallelujah. At kami din, Panginoon, ay na-bless sa news na yan na meron sila magagamit na sasakyan o wheels, Lord, na pwede nilang pasyal, pwede nilang i-enjoy, at pwede rin nilang iparent or whatever, kung ano man maging plano nila, Panginoon, sapagkat ito, O Diyos, ay such a goodness in life, Lord, na pinagkaloob nyo sa kanila. And as we anoint the oil, i-anoint mo na ng oil. Anoint mo na ng oil. Lord, thank you that you will ever protect that van, that you will ever be with the van, at imis lalo na sa driver at passengers nito, Panginoon, ay ma-experience nila ang blessings mo, ang presence mo, and goodness mo, and faithfulness mo, Lord, and your protection, higit sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, thank you. I-anoint mo na, na-anoint mo na ng oil. Yes, Ate Lab. Okay, praise the Lord. Hallelujah. At ngayon, i-claim natin ang blessings si Lord over the van in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Parang gusto namin umuwi dyan para maranasan yung sakay niyan, ano? Oh, Libre na daw siya. Si Carna at saka si Tita Ning. Okay, Tita Marian. Praise the Lord. Hallelujah. Wag muna kayo umupo dahil mag-pray na tayo para sa pastoral prayer. Meron po ba kayong gustong ipanalangin? Okay, panalangin natin na mga nagpapa-check up dyan na masama ang pakiramdam. Salamat sa mga healing, Lord. I-touch mo, Lord, ng healing hands and mighty hands ng Lord. Pag-pray natin si Arnel, ayan, si Emily, merong nararamdaman din. Ikaw, Noy, may nararamdaman ka pa. At siyempre, patuloy natin taas din si Bena para yung kanyang dugo muling dumaloy sa buong katawan. Dugo, dugo. Hanggang sa buhok daw. At siyempre, pag-iingat ng Panginoon sa pagbalik ni Carna, Sister Carn, sa kanyang amo sa Dubai. Dubai, oo. At 2 araw na mura na. Galit na galit yan dahil hindi maka-travel. Meron talagang, kahit sa mga ganyan, may difficulties talaga din sa mga online. Oo nga, huwag ka na mag-reason pa. Huwag ka na mag-reason. Praise the Lord. At siyempre, makapasa si Shani. Ano ba, mag-magic ba ang Lord? Makapasa si Shani sa lahat ng kanyang klase. At yung mga anak nonoy, magbalik loob sa Lord of Glory. Yan ang prayer na. Para mabuo na yung team natin. At saka inisip ko, magkaroon tayo ng youth hour. Hindi na matuloy ngayon dahil meron nga sa Bible Week. Doon na lang kayo sama-sama makisama tayo sa Bible Week celebration ng bayan ng Montalban, no? Sama kayo? Noy, sama kayo sa celebration sa 25, no? Magsama kayo mga kaibigan sa Bible celebration na yan. You are invited. Ha? Oo, sa next week. So, praise the Lord.
At yun, pag-pray natin na ang tao ay talagang ma-draw near to God through the Bible. At makakilala sila lahat sa Panginoon. At lahat born again. Buong Pilipinas, born again. Amen ba? Sabi nga na Brother Eddie, we declare the Philippines. Sabi nga we declare the Philippines. Sabi mo, declaration to be for God, for Yahweh. Yan. We declare the Philippines. Declare your family to be for the Lord. Amen? At maganda yung prayer and vision, declaration ni Karna na in due time, makita natin ang kilos ng Lord dito sa ating bahay-sambahan. Sa Lord of Glory, sa ating local church. Hallelujah. Tayo manalangin. Father in heaven, we come to you, Lord, with much expectation, with much na hopeful, very much hopeful, Lord, na ngayon pa lang kumikilos na kayo. Hallelujah. Sa aming mga tinaas na dalangin. Kung ano man yun, Panginoon, salamat. Nakarating to sa puso at trono mo. At ngayon kumikilos ka pa lang para sa aming mga apo, mga anak, pamilya, sa sarili namin, sa pangangailangan namin, sa kasakitan. Thank you, Lord. Kumikilos ka ngayon. Kumikilos ka ngayon. We are declaring your great and mighty deeds, so Lord, for all of us. We praise you. We bless your name. Tinataas namin yung mga nasunugan. Nawa, Panginoon, mag-glorify ka sa buhay nila. Sabi niyo nga, hindi naman kayo gumagawa dahil nagkasala ang tao Dahil kung you deal with us according to our sins, patay na kami lahat ngayon. Pero dahil dyan, ginagamit nyo yan para sa kaluwalhatian mo. May your name be glorified. May your name be known. May your salvation be known to everyone, Lord. Kahit na anong pangit ang nangyari sa kanila, Father, maitaas ka, Ama. Jesus, the Messiah. At sa aming pamilya, ganun din. Ang aming panalangin, maitaas ka, makilala ka. At mas lalo sa aming bayang Pilipinas, Panginoon, malapit na naman ang eleksyon. Father, may your name be exalted, be known, be proclaimed, and be glorified in our midst, Lord, in the midst of the Philippines, in the midst of our family, in the midst of this local church, Lord of glory. Hallelujah, hallelujah. May your blessings flow, may your blessings flow, may your blessings flow, oh God, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. And let us, hallelujah, ask for the benediction of God our Father. Lord, our Father in heaven, Father of our Lord Jesus Christ, thank you for your love. And for your Jesus, thank you for the peace. Thank you for the cleansing and forgiveness of our sins. And you, Holy Spirit, thank you for the comfort, for the joy, overflowing joy. And thank you, hallelujah, for the peace and love that you bestowed upon us now and forevermore. Now and forevermore. And for all the blessing. In your name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At magandang umaga. Hallelujah. Thank you. God is good. At documentation po. Picture.